Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngumiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Magandang umaga! Good morning! Good morning, good morning, good morning! Oh, diba? Parang talangka lang. Oh. Diba? Medyo nabubore na ako sa mga usual intro natin. Iba yun naman natin. Oh, sige, paano ba? Ano gusto mo? Alright, give me a beat. Okay, sige. Let's go. Yeah. 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 Mahal mo na. Mahal ka ba? May jowa na. Siyang iba. Huwag kang tanga. Puti ang lamang. Puti-puti ang lamang. Aray ko. Tama, di ba? Team puti! Nako! Dapat ako din, Ate Tuesday. Give me a beat. Alright, here we go. Mahal ko nga. Tama ka na. Ako ay kinikilig pero iyak maya. Tanggap ko na ang tropang pula. Tropang pula. Tropang pula. Ang Team Pula! Kaya naman, welcome na welcome kayo dito sa Face to Face Harapan! Sila ang tunay na mapagmahal, sealed with honest advice, ang ating harapang tagapayo. Ang relasyon dapat kalmado, hindi nakakalito. Yan ang payo ng ating guest mental health expert. Let's all welcome Dr. Mariano Gagi. Kapag nakita mo na siya, naku, wag ka nang pasaway. Tama, di ba? Dr. Love, Brother June Panag. Bago magpa-fall ka sa pogi, nako, hanapan mo muna ng Seno Marian. Advice ng ating siguristang legal expert, Attorney Lorna Capunan. Kapag siya ang nagmahal, bukas ang kanyang puso, isip, kasama na ang kanyang wallet. Ito na ang nag-iisang ate ng masa. Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Tayo po naman ay narito para magdala na naman ng solusyon sa mga problema ng bayan. Dahil hindi naman kami mga taong walang pakiramdam, gagawan natin yan ng paraan. Pero bago yan, sayawan! Ayun! O, paano yan? Ay, ano ba yan? Oh my God! Okay! Oh, sino naman na nakita natin ang pinakamagaling sumayaw? Tingin niyo ba nasa Team Pula ang ating winner? Parang hindi. O nasa Team Puti? Ang babaeng walang pakiramdam, ate! Let's go, ate! Let's go! Oh, ayan. Mag-iingat ka nga! Ay, nako, alam nyo, talagang ang babae gagawin ng lahat, ano? Gagawin ng lahat. At dahil dyan, ay meron kang extra 200 pesos. Diba? Bakit wag ka na mag-split, hindi ka bibigyan ng 200? Oo. Okay. Eto, Day, sa'yo na yan, pamasahe na rin yan. Oo, sayang. Oo, Low. diba? Diba? Huwag niyong mamalitin 200 pesos. Sa katunayan, yan ang pinag-awayan ng mag-asawang maghaharap ngayon. 200, ate? 200 piso. Hala. Napikon at naglayas ang misis na si Ging sa sobrang paniningil ng kanyang asawa na si Mon.
200 pesos. At ngayon, nagsisisi na raw si Mister. Pero totoo nga kaya na talagang 200 pesos lang ang pinag-awayan ng mag-asawang ito? Gusto na niyang umuwi si Mrs. Ano ba talaga? I love you o I hate you? Nakikita ko talagang problema nila. Yung financially at saka yung pagkukulang ng pag-aalaga ni Gingging sa mga anak niya. Pag nadaan ako, si Ate Ging nakaupo lang, nagsiselfone. Samantalang pong si Paring Mon, ay balik-balik pupunta sa tindahan, tas alaga sa mga bata. Sina Mon at Jing ay 18 years nang mag-asawa at may 5 anak na. Pero ngayon, reklamo ni Mon kay Jing, isa kang pabayang ina at walang pakialam sa pamilya. Kung hindi po niya pinalayas yung asawa niya at hindi niya binibilang bawat sentimo at meron siyang respeto sa asawa niya, hindi dapat masira ang pagsasama nila, dapat maayos pa. Sa harapan ng mag-asawa, maayos pa kaya ang problema o I love you goodbye na? Mon at Ging, harapan na! Palagay ko kung nagmahala naman minsan, pwede din namang magkabalikan. Kasi kung minsan na kayong nagmahalan, bakit naman 200 lang, yun pa ang inyong magiging mitya, hindi ba? Okay, so, sino nagrereklamo? Ikaw yung nagrereklamo. Anong reklamo mo? Ang irereklamo ko po, kaya po ako lumapit po dito na sana masuyo ko na siya at umuwi para naman po sa mga anak namin po. Ilan na anak nyo? 5 po. 5? Opo. Okay. Tapos, ano ba ang Teka muna, so, 200 piso nga lang ba talaga ang pinag-awayan nyo? O yun po talagang dahilan po ng ano namin, kaya po siya na umalis. Kasi po nung umuwi pa po ng Friday po, nasa sumahod po siya, hindi ko naman po sinisingil, nag-aantay po akong kusa siya. Inayaan ko po, hanggang po nag-pay out po siya ng 4 piece. Monday po, hindi po siya pumasok ng trabaho. Tapos ngayon po, nung darating na yung Monday po, walang pasok. Pagka Martes po, sabi ko sa kanya na wala akong pambili ng paninda ko dahil nagbukas po ako ng tindahan para po ngayon, sinabihan ko po siya. Ngayon, nung natulog po siya at may dumating po sa bahay na may papaabot na pera po sa gwardiya po sa tower na nagre-renta po sa amin, wala akong pamalit kasi 500 lang po yung kukunin ko po doon. Ngayon, ginising ko po siya para manghiram po ng 500 para iabot. Ngayon po, nagbigay naman po. Oh. Tapos, ang sabi ko po sa kanya, ito na ba yung ibabawas ko dun sa palista mo sa tindahan? Sabi ko. Ang haba ng kwento ng 200 piso, no? Tapos po, yun po. Ngayon po, nung nagising po siya, sinabihan niya po ako na, bigyan mo ko ng 100 kasi may panggagamitan ako. Tapos yung 200, may utang po siya kasi sa isda po. Yun po, hanggang sa naging 200 na lang po yung sabi ko sa kanya, ano po ibibili ko ng paninda ko niyan na Sinagot niya po ako na, bahala kang maghanap ng pambili mo ng burger na paninda mo. Yun po. O teka muna, so iniwanan ka niya. Hindi ko po alam po na Hindi ganyan yun, ma'am. Ganito Ay, po teka yan. muna, sandali lang. Kasi merong sinasabi ngayon itong si Ging na hindi totoo yung kwento mo. Ganito po yan. Sandali lang po, oo. Kasi magbabalik pa tayo, huminga ka muna ng malalim. Ang panig naman ni Ging kung bakit niya nilayasan si Mon. Oh. Okay, ganito Hi, yan. sandali lang. Mainit siya. Sa pagpabalik ng face-to-face harapan. Face to face, sinong sisimangon? Harapin mo face to face. Okay, so, eto po yung dalawang mag-asawa po sila, nagkaiwanan, 5 anak, naiwan kay Mon. Gusto niya bumalik ulit si Ging. Sabi niya, simple lang naman daw, 200 piso. Ging,
O ito naman ang kanyang panig. Ano naman ang kwento mo? Ang umpisa kasi noon, sa 200, nakahiga siya sa tindahan. Ako naman, galing ako ng palengke kasi winidraw ko yung pera galing sa 4-piece. Kasi 4-piece member po kami. Ngayon, 2,500 ang na-withdraw ko. Bali may 200 na tira sa ATM. Ngayon, nag-grocery ako. Kinasya ko yung 2,500 sa mga pangangailangan sa bahay. Bumili ako ng bigas. Basta pinaghati-hati ko yung 2,500 na yun. So may natira na nasa worth of 400 pesos. 400 o 300 plus, mga ganon. Ngayon, andun siya sa tindahan nakahiga. Wala pa nga ako ilang minuto na nakarating galing ng palengke. Siningil niya ako sa 200 na kulang ko daw sa tindahan niya. Sabi ko sa kanya, di ba 400 yung binigay ko sa'yo? Sabi ko, nagpauna ako sa kanya ng 200 kasi ang utang ko sa kanya is 400 mahigit sa tindahan. Sabi ko, asan na pala yung 200 na binigay ko sa'yo, pambayad doon sa hipon? Sabi niya, ginrocery niya daw lahat yung 400. So wala na akong ibibigay sa'yo, sabi ko. Walang natira doon sa winidraw kong pera kasi binili ko lahat ng mga pangangailangan dito, kapos pa nga sa 2,500. Siyempre, ngayon, nagalit siya. Minura-mura niya na ako agad. Ay! Oh. Sabi niya, mas maganda pang umalis ka dito, wala kang silbi. Ay, pinalayas! Minura-mura niya ako. Ngayon, sabi ko sa kanya, sa halagang 200, ganyanin mo ako. Sabi ko sa kanya, pero bago nangyari yung 200 na yan, pinabarangay niya ako na walang dahilan. Ay, nako! Pinabarangay niya ako. 1 week lang ang nakalipas bago naganap itong 200 pesos na to. Pinabarangay niya ako dahil may pinagtalunan kami ng dahil lang naman yun doon sa tinapon kong akala niya basura kasi nagwalis ako sa loob ng bahay, tinapon ko doon sa labas yung pinagdaspanan ko. Sabi niya sa akin, wag mo itapon yung basura dyan. Sabi niya, kasi ako ang nagwawalis. Yun ang umpisahan talaga. Bakit niya ako pinabarangay? Pinabarangay niya ako ng 2 beses. Ang punto nito, may 200 na pinag-aawayan. Na minura-mura na daw niya itong si Ging. Opo, sinabihan niya ako para na sa halagang 200. Iba pa yung tungkol sa pagbabarangay. Pinabarangay niya ako. 1 week lang ang nakalipas. So bakit mo siya pinabarangay? Dahil po, dati po, siya po ang nagpapabarangay sa akin na hindi po ako sumasama dahil ayaw ko po magdesisyon na pagsisisihan ko po balang araw. Kaya po, nung napuno na po ako, kasi naging matigas na din po ako sa nakikita ko sa kanya. Kasi lumayo na po siya sa amin, mga anak ko. Ako na po lahat nag-aasikaso eh. Panay ka turo sa akin ng ganyan. Ikaw nga, hindi mo nga masikaso yung anak mo. Andun ka lang sa likod, nag-cellphone. Yun po yung Cellphone pala, kaka-cellphone mo yan. Sa akin mo lahat Teka iasa. muna, sandali lang. 5 ang anak. 5. Sa akin mo lahat Anong iasa. mga edad? Sandali lang. Anong mga edad? Yung panganay po 18, yung pangalawa 14, yung pangatlo 9, tapos yung pang-apat 6, tapos 1 and 1 half po yung bunso ngayon. Cargo ko po lahat yun. Sa ngayon, ma'am, dahil wala ako sa bahay, kaya andun sa kanya lahat. Pero natapos na po namin. Pero nagkatrabaho ka kasi. Opo. Anong trabaho mo? Sa pabrika po. So, yumabang ka daw? Yumabang ka dahil sa... Hindi po totoo yan. Kaya po ako napasubo magtrabaho dahil hindi siya nag-aabot ng pira sa akin. At ikaw 8 months naman- pa lang ang bata. Teka muna. 8 months pa lang ang bata. Sandali lang. Napasubo ako magtrabaho dahil matagal na siyang hindi nag-iintrigo ng pira sa akin. Ang Wala mga kang anak niya, trabaho? Caretaker po. ang mga anak niya sa akin naghumihingi. Anong ibibigay ko? Dahil mismong ama, hindi marunong mag-intrigo sa asawa. Ano ibibigay ko? Kaya wala akong pira. Di ba? Wala akong pira. Sandali lang, Ging. Maghinahon ka muna, ha? So, wag na kayong magturuan. Siya lang naman po, ma'am, siya wala, mahilig mag-ano at ikaw nasa bahay ka. Alam mo yung gano'n? Kasi wala ka rin trabaho. Opo. Ako po, sumasahod ako doon kaso yung unang sahod ko doon po is 5,500 lang po monthly. Caretaker saan? Sa lupa po. Lupa. O, Opo. tapos? Tapos ngayon po, nagpadagdag po ako na naging 6,500 po. Nagpadagdag po ako ulit. Yung kwento niya po na hindi po ako nag-aabot sa kanya, hindi po nasayang yung pera. Nagplano po talaga ako, kaya po ako nakapagbukas ng tindahan ngayon.
Nagbukas po ako para unti-unti, kasi nakapag-isip na din po ako eh. Masakit din sa akin na mahigit 2 years na hindi po kami nagsasama sa isang bubong po. Masakit din po sa akin yon. Kasi nga, naging natuto na din ako nakikita ko sa kanya na maging matigas. Kasi tuwing lalapit pa ako sa kanya, parang... Natural, natuto naano na ako po magmatigas dahil kinakaya-kaya mo ako eh. Kinakaya-kaya mo ako. Alam mo kasi na wala akong pamilya dito sa Maynila. Kaya kinakaya-kaya mo ako. Kaya natuto ako magmatigas. Dalawang taon mo nang hindi binibisita mga anak mo? Hindi ma'am, Hindi ngayon naman. lang. Opo, ngayon lang to. Ano pa lang, Mahigit isang buwan pa lang po na nawala ako sa bahay. Dahil doon sa nangyari sa 200 na yon. So, bakit sinasabing 2 taon na kayong hindi Hindi, nagsasama? ano ma'am? May kubo-kubo po ako sa likod po. Ano na po, yun. ma'am? Likod ng bahay. 2 years na po kaming hindi nagsisiping, in short. Hindi na po, 2 years na po. So ngayon, lumala yung sitwasyon. Lumala yung sitwasyon. At saan naman nanggaling ang issue ng third party? Sabi ko na meron pa eh. Parang ang lalim ng hugot ni Mon. Meron daw itong elemento ng kaliwaan. Yan. Malalaman natin ang mga detalye sa kampihan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Sino sisimangon? Feel mo face to face. Okay, nakasabit nating tanong bago natin tawagan ng mga kakampi ng bawat panig. Totoo bang nagkaroon ng kaliwaan? Kayo ba'y kasal? Opo. Kasal! Kasal po kami. Okay. So, meron itong elemento ng batas. So, ano yon? Meron ka bang hinala dito kay Ging? Ano po, meron po talaga kasi dati po kami sa Malabon po. May nangyari po doon, tapos ang ginawa ko po, matagal ko pong natanggap pero nilayo ko siya hanggang sa nakarating po kami sa Valenzuela. Paulit-ulit po pero hindi ko po siya binitawan. Talagang siguro sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, tinanggap ko po lahat ng pagkakamaling yon hanggang sa ngayon po. Kaya hindi ko po talaga... Teka muna. Nakailang beses? Hindi ko na po Hindi mo na alam. Okay. Ito ba'y totoo? Totoo po yan, ma'am. Pero naayos namin yun. Naayos namin yung problema namin. Naayos namin. Pero, meron din siyang, bago ako pumunta dito sa Maynila, meron din siyang ka-chatmate. Hindi pa sa Messenger, hindi pa sa social media. Textmate pa lang yun sa, hindi pa uso ang nun eh. Wala pang social media. Wala pang social media nung time na yun. Siguro mayroon na, pero hindi pa yung Facebook talaga. Text message lang. Inamin niya din sa akin yan eh. Pero ako yung tipong babae na hindi iskandalosa. Hinayaan ko yun. Binaliwala ko yun. Noong time na inano niya sa akin. Pero ate, hindi naman ibig sabihin gaganti ka. Ay! Teka, dito nga pala ako. Sa'yo ako. Pula ka, ang nalilito ka na. Sa'yo ako. Okay, sabihin na lang Siyempre, hindi naman tayo perfecto para diba? Nagkakamali din tayo. Alam mo, karamihang excuse yan ng salawahan. Okay, bago ang talambuhay dito po sa teleserye ni Ging at ni Mon, eto muna ang mga kampihan, ha? Okay. Sana makita raw ni Ging na napakaswerte niya sa asawa niyang si Mon. Yan ang sinasabi ng kakampi ni Mon, si Noriet. Humarap ka na. Diba? Noriet, bakit mo naman nasabi na napakaswerte ni Ging kay Mon? Kasi po, nakikita ko naman sa kanya na siya na tatay sa mga anak niya. Maayos. Opo. Tulad ngayon, kahit may mga sakit, nandyan siya. May sakit ang mga anak mo? Opo, alam niya po yan. Sinachat ko. Tinitext namin, sinachat. Pero ang sinasagot niya sa amin,
may pasok siya. Pero Kinachat niya po niyan. Pero ma'am, updated ako sa kanila. Kahit wala man ako sa ano nila, kahit wala man ako sa bahay, updated ako. Siyempre, may trabaho ako araw-araw eh. Ate, stay in ka ba sa pabrika? Wala ka doon? Hindi po. Nakitira ako ngayon sa kaibigan ko, katrabaho ko din. So anytime pala pwede kang umuwi? Ina-update ko sila araw-araw. At tuwing sahod, nagpapadala ako sa mga anak ko ng allowance. Yung pagbisita ko, hindi ko pa nagagawa yon. Kasi pinaplano ko kung paano ako makabisita. Kasi nga yun ang sabi ng panganay ko na ayaw ni Papa na magkita tayo. Wala po akong sinasabing Ewan ko, gano'n. majority ng Wala po. parenting Tapos presence. yung sinasabi niya pong allowance na sinasabi niya sa anak niya, ang panganay niya lang po ang nakakatikim. Naku, Yung hindi tatlong totoo maliliit po yan. ay wala, ay Ang nagagatas po panganay, yung yung panganay. maliit. So close sila ng panganay. O, yun Panganay po. paborito. Opo. Ang panganay at saka yung pangalawa, yung college ko at saka yung pangalawa, yun Alam po ang ng inaabutan ko ng panganay po pera. yan. Okay, ito na. Isa siya sa bunga ng pagmamahalang Mon at Ging na kumakampi sa kanyang nanay. Na si Ging, Tristan, humarap ka na. Tristan, bakit kay nanay ka kumakampi? Ever since po kasi talaga, nung bata po ako is kay mama na po ako. Kasi syempre po, parang ang pagkakaalala ko po sa kwento po ng father ko is si Papa po umalis sa bahay para po mag-work sa Maynila nung nasa province po kami that time. So 6 months po yun. So 6 months nag-alaga sa akin si mama. So siguro kung ikaw naman po lagi mo makakasama yung magulang mo po or yung sa mother's side mo is parang mas ma-attach po. So feeling ko po kasi yun po yung nangyari and ayun po, mother ano po talaga ako. Talagang kay nanay ka? Yes. So kumbaga wala ka nakikitang pagkukulang ng nanay mo doon sa maliliit mong kapatid? Hindi ko naman po masasabi yun, pero alam ko naman po na may pagkukulang kasi po hindi naman po kami kumbaga lack of finances din naman po kami talaga. Kaya po, masasabi ko po na may kakulangan po talaga. Tristan, bilang panganay, parang tumatayo kang pangatlong magulang. Yes. Pag tinatanggap mo ba yung perang bigay ng nanay mo, hinahati mo rin ba sa mga kapatid mo? Well po, kasi po, kailangan ko po kasi siya sa school dahil first year college na din po ako. So, ibig sabihin po nun, kasi po yung dalawa ko pong, sabihin natin yung tatlo ko pong kapatid, na sumunod sa amin nung pangalawa. Ano naman po yun, napoprovide na naman po ng father ko yun. So, no need to give na po ng money na sa siguro kanila. sa money. Kasi po mga elementary pa lang Siya po na siya na ang nagpo-provide Tsaka doon since kailangan pa eh. talagang makapagtapos si Tristan hanggang kolehiyo para Yes. makatulong. Yes. Tama yun, tama Lagi yun. kong sinasambit sa kanya, bakit hayaan pa nating mangyari sa atin to? Bakit hindi tayo tumutok sa mga anak natin, lalo sa panganay, sabi ko. Sabi ko, pero ngayon matatanda nasabi na po yan tayo, kung saan matatanda na umalis tayo, ako. sabi ko sa Kaya kanya. nga mas maganda talaga na nasampulan ko siya. Kasi kung hindi ako aalis sa bahay, hindi siya magsasalita Nagbago ng tono ganyan. nung Hindi siya lumayo ka. magsasalita ng ganyan. Kasi pinabayaan niya to eh. Pinabayaan niya, hindi siya naging good provider sa panganay niya. Pinabayaan niya. Ang mas priority niya yung mga maliliit. Samantalang ito, pumapasok sa school, walang baon, naglalakad. Ging. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face. Sinong sisimangon? Din mo face to face. So, Rylan Tuesday, ang haba ng mga kwentuhan. Oo nga, ate. Anong punot dulo para sa'yo? Para sa akin, di naman po ako pambansang panutya kung di po matamis ang aking sagot. Naniniwala po ako kay Kuya. Alam niyo po, kung may 5 anak na sa pagitan ninyo at nawawala na ang respeto, baka naman kailangan baguhin lang natin ang conversation, ang pag-uusap. Ibaba muna ang mga galit, ibaba muna ang mga nakaraang issue. Tapos na po kasi, ang ngayon ang importante, kailangan kayo ni Tristan, di ba? Tama, Kuya? Kung mag-isa nga po, nagkukulang eh. 2 nga, nagkukulang eh. Baka kailangan buong pamilya, kayong 7, 5 anak at kayong 2, walang iwanan hanggang dulo kahit gaano kasakit. Kung kakayanin, magmahalan na lang. Yun po. Nako, ikaw, Ryan. Kailangan ate ko ring itigil na nila yung gantihan at makinig sa isa't isa. Kasi nagsasapawan lang sila eh. Walang magiging maayos na usapan kung parehas kayong sasabay. Kailangan makinig yung isa habang nagsasalita yung isa hanggat sa masolusyonan. Ayun. Bigayan. Ewan ko lang.
Alam nyo, kayong mga sausawero at sausawera, ang ingay na ng mga panauhin natin, mas maingay pa kayo. Sige nga, itong pula. Ano bang sinasabi mo kanina pa? Ako, kuya, di ko malaman kung maiinis ako sa'yo o maaawa ako sa'yo. Kasi unang-una sa lahat, kasal kayo ni ate. 'Di ba? And then, sa Biblia may talata doon na dapat ang pinaka-provider is ang lalaki. Ang supporter is yung babae. Pero dahil nga sa sitwasyon ng panahon natin, hindi ko talaga malaman bakit sinisingil mo si ate ng 200. Ayun. Ano? Bakit? Bakit kailangan? Palagay ko malaking bagay ang 200 sa maraming tao, ano? Oo nga eh. Mura pa. Okay, o dito Totoo naman sa lang. puti. Para po sa akin, di ba ang tahanan na bubuo ng haligi at ilaw? Pag nang haligi, nagtatrabaho na pagod, pag umalis pa yung ilaw, edi wala na, madilim na ang kinabukasan ng mga anak. Galing mo doon, Oo, syempre, kung talaga, marami na kayong mga anak, ngayon pa ba kayo mawawalan ng mga tiwala sa isa't isa? Pag nahihinaan na yung loob ni Kuya, dapat malalakasin mo kasi ikaw nga yung ilaw ng tahanan eh. Okay, Attorney Lorna. Kung magdesisyong maghiwalay si Ging at si Mon, mas magiging komplikado ba? Imbis na pag-usapan na lang at magsama sila para sa kanilang 5 anak. Let's remind ourselves yung obligation ng husband and wife at saka yung obligation ng parents to the children. Unang-una, obligation ng husband and wife, cohabitation. Ibig sabihin dapat matira sila sa isang bahay. At saka consortium. Dapat merong sex. Di ba? Kanya sila may mutual infidelity. May girlfriend, may kachat. Ito may kasama din. Kasi hindi na sila living together. Wala na yung obligation of consortium. Ang suggestion ko, kung hindi kayo pwede muna at the moment, mag-co-parenting na lang kayo. Pag-usapan natin, kasi meron naman kayong mga arrangements, no? Sino ang in charge ng mga groceries? Sinong in charge ng pagkain? Sinong in charge sa mga bata? Sinong magdadala sa ospital? Pag-usapan nyo na lang na dalawa. Ayan. At wag nating abusuhin ng barangay. Ang pwedeng isolusyon sa pamilya, konting away sa barangay kayo. Ginawang guidance, ginawang marriage counselor. Ginawang marriage counselor ng barangay. Siguro mas maraming problemang barangay. Kagaya ng flooding, no? Okay. Dr. Love, tama pa bang magsama ang mag-asawa sa ngalan o alang-alang sa mga anak? Yun, alang-alang sa mga anak, tantanan niyo ako. Ang tanong ko, sabi niyo kasal kayo, ito ba ay sacramental wedding or civil wedding? Sa mayor. Sa mayor, civil wedding. Kasi sa sacramental wedding, sa harap ng Diyos, susumpa kayong dalawa, magmamahalan, maglilingkod sa isa't isa, rerespetuhin ng isa't isa, susuportahan ng isa't isa. Meron tayong bahagi doon yung aras, yung ibinibigay ng lalaki yung aras, yung coins sa asawa niya. Symbolical yon. Lahat ng ari-arian at kikitain ng lalaki ipagkakatiwala sa asawa. Yon, para sa pamilya. Ganun yon. Now, question. Meron pa ba kayong interest sa magsamang dalawa? Wala na po. Nako. Mon, ikaw, anong sagot mo, Mon? Opo, para po sa mga bata po. Kailangan po Para lang naman sa mga bata. Tantanan niyo sa akin Walang respect. Wag na. Tantanan niyo sa akin yung magsasama kayo para sa mga bata kasi walang binatmat yun. Okay. Alam niyo, mahalaga sa mag-asawa, binubuo ng respeto at pagtitiwala para mabuo ang pag-ibig. Yung dalawang yon, pagtitiwala at respeto, wala sa inyo. Hindi po kasalanan ng maghiwalay. Kung araw-araw nag-aaway kayo at nagmumurahan kayo, mas tahimik ang mundo kung maghihiwalay kayo. Kung magsasama pa kayo, learn to forgive and forget. Kung hindi nyo kaya, wag na kayo magsama. Hindi kasalanan yon. Ang kasalanan, makipagrelasyon ka sa iba pagkatapos kang humiwalay sa asawa mo. Ate Kuring? So, Doc Mariano, may pag-asa pa bang magtiwala si Mon kay Ging at si Ging kay Mon? Sa napapansin ko po, Ate Ring,
I think pinaka maitutulong ko po sa kanila ngayon ay ma-realize nilang dalawa na ang katahimikan po ng isip tulad ng ginagawa ko po everyday sa ibang tao ay gamitin ang gamot at saka itong ginagawa po natin ngayong counseling. So I think the best way to help pareho po sila ay siguro i-subject ko muna sila sa yung gamot o antidepressant, mag-relax sila pareho. And siguro kung medyo nakaano na yung mag-asawa, I think they will be submit themselves na magpatawaran sila. Kasi ngayon, wala po tayong nakikita eh. Oo. Ako naman meron. Yun pong sarili lang nila naiisip nila eh. Ewan ko, ako naman parang may nakikita pa akong pag-asa. May nakikita pa akong pag-asa kasi naghiwalay lang naman sila dahil naging sukdulan na yung sa 200 pesos. Pero kung magkakaroon siguro ng kapatawaran at saka kasunduan, magpalamig muna, palagi ko may pag-asa pa. Pero tignan natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Harapin mo face to face. Okay, so, ang naisip natin ay tulungan sila. Ano pa nga ba? Tama. Ang iniisip namin, makatulong sa inyo dahil alam nyo, yung punot dulo talaga ng marami sa mga kaso natin dito sa Face to Face, galing sa hirap. Talagang galing lang sa hirap sa buhay, kulang lahat, nagsisisihan, mamaya nagsasaksakan na. Kawawa naman ang mga bata, hindi ba? Para yung susunod na henerasyon ay makatulong sa sitwasyon ng buong pamilya, tulad ng ipinangako ko rin sa aking mga magulang, na nung sila'y nawala, buong pamilya ko, akong mag-aalaga at sisiguraduhin ko mas maayos ang aming estado kaysa nung sa kanila. Paaaralin natin si Tristan. Okay? Ang kinukuha pala na kurso ni Tristan is education, which is only 10,000 a year. O, 4 na taon? Ilang taon yan? 4. O, edi 40,000. O, 10,000, diretso babayaran sa eskwelahan. O, di ba? O. Paaaralin natin si Tristan, ipagka-counseling namin kayo, popondohan natin ang iyong sari-sari store ng paninda. Pero kailangan marunong kayong magpaikot. Kaya ihaharap namin kayong dalawa sa TESDA para matuto kayong magpaikot ng pera ng tama. Okay? Si Ging at saka si Mon. Kasi pareho kayo kailangan magtulungan para sa pag-aaral at pagkain ng mga bata, hindi ba? So, kung may pag-asa pa, gawin natin yan, magdesisyon tayo pag hindi na tayo galit. Di ba? Mag-counseling kayo ngayon kapag talagang wala, pag-usapan yung mabuti yung sinasabi ni Attorney Lorna na co-parenting. Na ito ang toka mo, ito ang toka ko. Kasi kahit nagsama pa kayo ulit, kailangan nyo pa rin gawin yun. Okay, so ngayon ang gusto ko, magbati lang kayo kahit magkamayan, hindi naman kailangan ng kiss. Parang gusto ko yung kiss. Ako din. Gusto ko yung kiss. Mongging. Nagpa-blush ka, umaakit dito yung pisngi mo, yan siya. Paaralin ko yung anak mo. Sige na, kahit kamayan lang. Kamayan lang. Sige na, magbati lang ko ng kamayan. Nakakatuwa naman. Ito po madalas sa hindi, ang mga kababayan nating lugmok sa kahirapan kahit todo kayod na, hindi na namamalayan ang kanilang kilos at pananalita. Maniniwala ba kayong ang matatalim na salita ay nakamamatay? Totoo yan literal at hindi literal. Kung tayo ay hirap sa buhay at may kaharap na problema, una, step number 1, huminga ng malalim. Step number 2, magtimpi. Huwag munang kumilos. Okay? Palipasin. Step number 3. Saka kapag lumamig na ang ulo, ay isipin ang mga hakbang o solusyon sa tunay na problema. Hindi yung 200 piso, kundi yung tunay na problema ninyo ng kakulangan. Ngayon, kapag klaro na at nasa tamang isipan, huwag nang palalain ang bawat sitwasyon dahil tayo'y kumikilos
ng mainit ang ulo. O kita mo ngayon, dahil maayos na tayo, alam na natin ang ating gagawin. Okay? So, ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Susunod na po, Tito Vic and Joey sa Eat Bulaga. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sabuting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face. Ngaw-ngaw dahil sa aw-aw. Kapal ang mukha mo, no? Totoo naman yan, di ba? Ang kapal nga ng mukha mo eh. Pinagkamatbiran ko. Kasi nga po, wala akong pera nung time na yun. Saan mo ba tinatali ang aso mo? Paano siya? Nakalabas naman siya sa kulungan. Obligasyon mo yan, Josie! Ano ba talaga ang nangyari nung araw?